Hello guys, welcome back po sa aking channel para tutorial video. So guys, may nag-message po sa akin sa vlog ko na ito tungkol po sa police blotter. No, sabi niya, "Sir, paano kung ang nakalagay sa police blotter ay mga mali at hindi totoo? Sabi mo magamit na ebidensya. Pwede bang mag-counter police blotter para mai-correct ang nakapaloob sa blotter?" So unang-una po, tandaan po natin, ang isang police blotter is a written report. Pagre-report, serve as a reference lamang po. Hindi ito basihan para sabihin na tama yung mga sinasabi sa police blotter. Kaya nga, kapag yung isang tao ay pumunta sa police station upang magpa-blotter, ay ina-assist agad ng ating mga investigator dahil yung kanyang inireklamo laban sa isang tao ay may involved na krimen. So the police investigator will conduct further investigation if totoo yung sinasabi ng nagrereklamo. Sabihin na natin, totoo yung sinasabi ng nagrereklamo kasi may mga other bases or basihan yung police. Then that's the time the police will arrest that person for temporary detention. No? Sabihin natin hindi totoo yung mga sinasabi ng nagrereklamong tao. So walang basihan po yung ating mga pulis, no, para arestuhin yung tao kasi wala pong crime na nangyari. Kung yung tanong mo ay kailangan mo mag-counter blotter, yes, pwede po. Kung sa palagay mo po ay mali-mali yung sinasabi sa blotter, ay pwede ka agad pumunta sa police station upang magpa-blotter kasi yung sinasabi ng tao laban sa iyo is only his or her allegation. So kung mayroon kang sariling allegation laban sa tao, then pwede ka pong pumunta sa police station upang magpa-blotter. Yung police blotter ay isa lamang pong reference, is either future reference na pwedeng magamit ng complainant, reference for further investigation sa part ng ating mga investigator on case to conduct further investigation sa mga nangyaring insidente, let's say shooting incident, no, hacking incident, or anumang klaseng insidente na nangyayari sa area of responsibility. But tandaan po natin, yung police blotter is not a prima facie evidence. Pag sinabi nating prima facie evidence, that is an evidence that can stand alone. So, yung police blotter is only a reference. Kung yung ebidensya ng tao or yung police na ipinasa sa next pillar ng ating criminal justice system, which is the prosecution, ay hindi yan tatanggapin ng piskal kasi kulang yan. It needs supports, other evidences to prove that there is a prima facie or probable cause. Kung may mga pagkakataon man na yung nagrereklamo is mali-mali yung sinasabi sa police blotter, that is his own allegation. No, at the end of the day, malalaman na siya po ay nagsisinungaling kasi yung police will conduct further investigation sa insidenteng naganap. No? Kasi anong purpose yan? No? Ang purpose yan is for filing of cases. It needs other supporting evidence to prove na yung person na inireklamo is nagkasala sa batas. May crime na nakomit. So, anong kailangan? Kailangan yung mga elemento ng krimen. No? So, yun po yung basihan ng next pillar ng ating criminal justice system, which is the prosecution. It determines if there is a probable cause, no, on the part of the person, no, tinatawag na respondent. But it is the responsibility and obligation po ng complainant to prove that the person is may reason na dapat siyang arestuhin at iakyat yung kaso sa korte. So guys, I hope po na sa video po na to or sa content po na to ay nasagot po natin yung tanong ng ating supporters sa aking channel. So guys, maraming salamat po sa panonood
and continue watching po sa aking channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my channel para tutorial videos.